ay biniyayaan ng kakayahan na mas lalong magpapatibay at magpapalakas ng mga brilyante nilang hawak. Ngayon ay nasa kamay niyo na ang kapangyarihang magpasunod ng inyong nasasakupang elemento. Kilalanin niyong maigi ang mga iyan nang sa ganon ay magamit na ng lubos ang kanilang tunay na lakas. At bilang mga itinakdang tagapangalaga, maaari kayong humiling sa mga ito upang pagkalooban kayo ng mga bagong sandata. Nais ko ng dalawang sandata tulad ng aking Ada na laging magpapaalala sa akin at sa sino mang aking makakalaban. Ibigay mo sa akin ang mga sandatang katulad ng sa aking Ada. Maaasahan at mabisang gamitin sa digmaan. Ako ay iyong handugan ng pana at mga palasot. At ng isang pares ng matatalas na piko, gaya ng aking nakasanayang gamitin. Gusto ko sana ng isang mahabang baston. At kung pwede sana yung nahahati sa dalawa. Parang arnis. Wala akong dapat ikabahala sapagkat hawak ko na muli ang mga armas na makakapantay sa mga brilyante! Nasagot nito lahat ng mga tanong sa isip ko. At ngayon masasabi ko, alam ko na kung ano ako. Hindi pa tapos ang ating pagsasanay. Bakit anong gagawin ni Ashti? Binibigkas ni Ashti ay paraan ng pagtawag ng nilalang na kailanman ay hindi mo gustong makaharap. Kunin ninyo ang bangkay nito. Nais ko siyang handugan ng maayos na libing. Ipaubayan mo na Hindi lamang lamang siya dama. Ibinigay niya sa akin ang katapatan. At malasakit na hindi ko kailanman naranasan sa aking mga... Nariyan na sila. Sila ang inyong pagsubok. Gamitin niyo sa kanila ang inyong mga natutunan sa akin. Handa na nga ang aking mga magigiting at mahuhusay na sangre para sa Encantadia. Mahal na Kera, kung inyo pong mamarapatin, nais ko po sanang makita ang aking anak na si Dave. Ovlar Olgana, tiyakin mong maipagbibigay alam sa bawat sulok ng Encantadia na ako na muli ang Kera at hindi ang tampalasang si Zaur. Masusunod, mahal na Kera. Ngayong tayong dalawa na lamang ang magkaharap, nais kitang pasayawin tulad ng ginawa mo sa akin noon. Ngunit hindi na ako mag-aaksaya ng panahon. Ang nais kong malaman ay nasaan na ang aking mga brilyante. Nawala ang mga kapangyarihan ng brilyante sapagkat pinaslang ko ang mga kambaldiwa. Yun ang dahilan kung bakit nagulo ang kalikasan. Vrakar!
Kung gayon, bakit at papano nakabalik sa kaayusan ng lahat? Paumanhin. Hindi ko batid, Mahalakera. Batid mo ba kung nasaan ang mga sangre? Saan sila nagkukuta? Huli ko silang nakaharap sa Asilades. Ngunit sila'y nakatakas din. Vrak Eshkul, Kirar! Umalis na ako at nakabalik na? Hindi mo pa rin sila nahuli? Wala ka man lang nagawa bilang isang harom! Pakahina mong nilalang! Siyang tunay. Isa akong mahinang nilalang. Vrakar! Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nasa atin ang kapangyarihang makakapagpanatili ng kaayusan ng kalikasan. Totoo. Nag-level up tayo eh. Tumindi yung mga kapangyarihan natin. Diba? Muli kitang binabati, mahal na sangre. Ay layo na ng iyong narating sa pagiging isang sangre. Avisala Eshma Soldarius. Ngunit bakit tila hindi lubos ang iyong kaligayahan? Isa ka ng ganap na sangre at tagapangalaga ng brilyante na apoy. Na nagliliwanag na tila tahalang nagniningning sa kalangitan. Na mahirap abutin. Ano ba ang iyong sinasabi, Soldarius? Tunay ngang malayo na ang aking narating, ngunit hindi ako nakakalimot sa aking mga kaibigan. Ngunit huwag kang mangamba, Soldarius. Mananatili tayong magkaibigan habang buhay. Antok. Tukman, Sangre, mahal na sangre. nakausap ko ang inyong ama, si Wanto. Nakita mo ang aming ama sa Devas? At meron siyang handog para sa inyo. Pinapasabi niya rin sa akin na mahal niya raw kayo. Parati raw kayong lumaban para sa tama at kabutihan. Hanggang kamatayan man. Mahal na mahal din namin ang aming ama. Mainam na nasa mabuti siyang kalagayan. At kami kanyang naalala. Mga bagong tagapangalaga. Panahon na upang bawiin ang mga kaharian. At magagawa nyo ito sa tulong ng kapangyarihang taglay ng inyong mga brilyante. At sa tulong ng ating butihing Bathalang Emre. Kayo ang mga bagong sangre. At tulad ng aking mga kapatid na sina Amihan, Alena at Danaya, kayong apat ang kakatawan sa bawat elemento at kaharian. Ngunit ito'y mayroong kaakibat na tungkulin at pananagutan. Kaya't kayo ay mag-iingat. At huwag kayong palulunod sa kapangyarihang taglay ng inyong mga brilyante. Ang tahanan ng mga diwata
sa kapayapaan nakatadhana. Hey, yeah. Hey, Sa paglalim ng gabi, ay siya namang simula ng ating paglusok. Kaya't ihanda ang inyong mga sandata at ang inyong mga kapangyarihan. Sapagkat magsisimula ng pagbawi sa buong Encantadia. Hindi na ako makapaghintay na papabagsak ang mga nilalang na punot dulo ng mga lahat ng ito. Kaya't humanda kami, Tena. Hindi mo man lang ba haharapin? O babatiin ang iyong panauhin bago ka humulad? Sakar! Mas mainam ba kung ikaw ay mauna ng tuluyang mamahinga? Hindi isang tulad mo ang papaslang sa akin lalo na't hindi ikaw ang nasa tagna. Katapusan mo na, Tena. Tila dinalaw ka ng masamang panaginip, mahal na Kera. Hindi ko hinihingi ang iyong salita! Sakto! Umalis ka! Ipakita mo sa akin ang pesnak na si Palhena.
Pamanhin kay Ramitena. Hindi ko nais kambalain ng iyong pagpapahinga. Ngunit, nais ko lamang ipabatid na sisimulan na ang pagsunog sa bangkay ng mga namatay ninyong kapanalig, kasama si Vita. Naririnig mo ba yun? Yun ang mga alulong ng mga mababangis na nilalang na gutom sa laman ng pituri na katulad mo! Pakiusap, Olgana. Alang-alang sa ating mga pinagsamahan. Huwag mong gawin ito sa akin. Kung nais ninyo akong ikulong, doon na lamang sa Lireo. Tayo na, Bestita! Usdat! Kung hindi ninyo ako pakakawalan, hindi nyo rin malalaman kung saan naroon si Dea! Nasaan ang aking anak? Kalagan mo muna ako. Kung nais mo talagang malaman ang kasagutan. Natitiyak kung ginugulo mo lamang ang aking isip. At iyo pang ginagamit ang aking anak. Hindi ka man lang ba nagtataka na hindi mo pa siya nakikita? Wala siya sa muling pagpuputong ng koron kay Mitena. Olgana, pinagtangkaan ni Dea ang buhay ni Mitena. Siya ay nakatagdang parusahan. Ngunit tinulungan ko siyang makatakas at makalayo. Ngayon, ako ay iyong kalagan. Nais mong malaman kung saan siya naroroon. Kasinungalingan! Hindi magagawa ng aking anak na pagtaksilan si Kera Mitena. Sadyang ikaw ay tusok. Sasabihin ang lahat makapaglinlang lamang. Ngunit tawang totoo ang lahat ng sinasabi ko. Parating na ang mga huhusga sa'yo! Olgana! Olgana! Bumalik ka dito! Totoo ang mga sinasabi ko! Batid ko kung sino mga kumakanlong sa iyong anak! Olgana! Olgana! Parang lagi malungkot yung mga mata mo, no? Meron ka bang problema? May dinadamdam ka ba? Alam mo, Dea, yung mga ganyan na suliranin, alalahanin, kailangan mo lang dyan kausap. Lagi kong naisip ang aking Ada. Alam mo, sa amin ni Ave, apoy ang pinakamahalaga. Hindi lamang pampainit kapag malamig, kundi simbolo rin ng isang ina.
Ina na laging nagbibigay ng init sa aking bisig at dibdib. Lalo na sa lupaing ito. Sa lupaing ito na isa akong dayuhan, Tera. Higit na ramdam kong lamig na pagkawala ng aking ada. Gets kita. Naiintindihan kita, Dea. Ako, dalawa nga ang nanay ko. Parehas ko naman silang hindi kasama. Parehas silang malayo sa akin. Yung isa, siya ang sangre na nagsilang sa akin. At wala akong ibang alam sa kanya kundi ang pangalan lang niya. Danaya. Yun lang. Yun lang yung alam ko sa kanya kasi hindi ko naman siya nakakasama. Kaya araw-araw, sa bawat segundo, palagi ko silang inaalala parehas. Silang dalawa ng nanay mo na ako. At miss na miss ko na din sila. Kaya naiintindihan kita. Pero habang wala pa ang mga ada natin, pamilya tayo. Nandito tayo para alalayan ng isa't isa. Kahit anong mangyari. Paumanin mga sangre. Ngunit kailangan natin umalis upang iligtas ang buong Encantadia. Tara.
Sige! Ikulong yan! At huwag titigil sa pagkakupit hanggat hindi umamin kung saan dinala ang sasakyan ni Papawid. Sheda! Hindi ka nababagay sa aking trono. Umalis ka riyan! Grato! Grato! Ang dating reyna ng Atoya. At ang mga sangre, sila mismo ang lumapit sa akin. Rasnak, Pori, Minyale! Akala mo hindi kita pinagandaan. Akala mo hindi ako tinalaga ni Kerap Mitena na walang kapangyarihang armas? Tunay na walang panama ang iyong kapangyarihan sa aking tungkod. Hindi man tumalab ang aking kapangyarihan upang wasakin ang iyong pananggalang. Ngunit ang mga brilyante kaya. Kya! Apakayabang mo naman! Manood ka! Plaza! Pasangin sila! Mahal na Kera, nagawa na namin ang iyong ipinag-uutos. Bukod sa ipinakalat na namin ang ulat ng iyong pagbabalik, ang taksil na si Edno ay marahil butot balat na lamang ngayon. Natatangi si Vita sa aking mga alagad. Ang katapatan niya ay wagas. Hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay. Ganun rin kami, mahal na Kera. Tapat at maaasahan. Siyang tunay, mahal na Kera. Ngunit matagal kayong nawala. At habang wala kayo sa aking tabi, maliban kay Vita, ay may isa pang nagpakita sa akin ng kabutihan. Si Naya. Kaya nais kong hanapin niyo si Naya. Sinong Naya, mahal na Kera? Isang alipin na tinulungan ako ng panahon ng aking pangangailangan. At ngayong ako na muli ang reyna ng Lireo,
Nais ko siyang gantimpalaan. Kaya gawin niyo ang lahat upang siya ay inyong mahanap. Ngayon mo matitikman ang tunay na kapangyarihan ng aking donggod! Napakarami mong satsat. Hindi muna kita papaslangin. Sapagkat nais kong maranasan mo ang lahat ng kalupitang ipinaranas mo sa aking mga kalahi. Ikukulong kita at araw-araw kitang ipalalatig. Wala nang miniawi pang makapananakit pa ng Hathor. Sapagkat bilang tunay na reyna ng Hathoria, binabawi ko na ang aking kaharian. Di magtatagal. Tiyak na mababawi rin ito sa'yo. Sapagkat nagbalik na si Kera Midena, siya ay buhay! At matakot na kayo! Masusunod, mahal na Kera. Subalit, kung iyong mamarapatin ay nais ko munang makita ang aking anak na si Dea. Ako'y nangungulila na sa kanya. Olgana, masaya ako at kayo ay bumalik na. Ngunit sabihin mo nga sa akin, anong kahangalan ang ginawa ninyo sa mundo ng mga tao at ngayon lamang kayo nagbalik? Patawad, mahal na Kera. Ngunit kami ay natalo, nabihag, at iniwan ni Perena sa mga kapanalig niyang lamang lupa. Matagal din bago kaming nakalaya. Mabuti na lamang at nakahanap kami ng pagkakataong pagbantaan ng mga lamang lupa. Kaya nagawa naming piliting silang naihatid kami sa lagusan ng pagkaligaw. Tulong! Pakawala mo yung anak ko! Parang hangangin ako! Huwag niyo po saktan yung anak ko! Ako na lang po! Marahil ay alam mo na ang iyong gagawin lamang lupa. Kung gusto mo pang makitang buhay ang bulinggit na ito. Sige, sige. Babakin! 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 Wag! Hindi! Kailangan natin itong gawin, anak! Nagpilit natin si Sangre Pirena! Babakin! 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 Ako!
O ayan! Pinatay ko na yung apoy! Pakawalan mo yung anak ko! Nasasaktan na siya, please! Oh, nasasaktan na anak mo din! Tunay ngang nakuha na ni Pirena sa akin ang brilyante ng apoy. Kasama na rin ang kabibing susi. Ang ibig sabihin ba nito, Ovlar, hindi na tayo makababalik pa sa Encantadia? Aking natatandaan na hindi lamang isa ang lagusan dito sa Encantadia. Kaya simulan mo nang magsalita kung ayaw mong makitang umagos ang mga dugo at durog na katawan ng nilalang na ito sa lupang iyong kinatatayuan. Sige na, please! Sahirapan na siya! Dahan yun tayo, anak. Dahan-dahan na lang, dahan-dahan. Anak mo! Sino po wala nang gagawin niyo sa amin? Ovlar, narito na ang mga nabihag kong tao na sinabi ng lamang lupa na kailangan natin upang makapasok tayo sa lagusan na yan. Hakob! Kuya Nazar! Tao, buhay na tao, mag-alay ka sa akin ng buhay na tao upang ikaw ay makatawid sa akin patungo sa Encantadia. Narito na sila! Ang aming mga alay upang maging alipin ng mga bandido. At sino ang nagsabing sila ay gagawing alipin ng mga bandido? Magmula ng masakop ng Reyna ng Niebe ang Encantadia, karamihan sa mga bandido ay pinagpapaslang. Ngunit ang mga natitirang bandido ay hindi na bumibihag ng mga tao. Kung gayon, bakit po ba kailangan ng mga tao? Anong gagawin mo sa kanila? Sila ay aking kakainin. Mama po, wala ako! Abisala! Abisala, nandito na nga tayo sa Encantadia, Ovlar. Huwag niyo kaming sasalingin sapagkat alagad kami ni Kera Mitena. Tila kayo ay uli na sa balita! Sapagkat sa saunahan na mumuno sa buong Encantadia! Anong kasinungalingan na lumalabas sa iyong bibig? Hindi kasinungalingan dahil totoong wala na ang mulupit na Kera sa Lireo! Kaya mabuti pa sumama na lang kayo sa amin upang tayo ay magdiwang! Nasaan ang Karamitana? Ang alam namin na ipatay na siya. Ngunit bakit hindi niyo mismo itanong kay Zoro yung totoo? Kami ay nagmamadaling bumalik ng Lireo. Kaya naabutan namin si Saul sa pagtatangka sa iyong buhay. Patawad, mahal na Kera. Sapagkat naagaw ni Pirena ang brilyante ng apoy. Batid ko, sapagkat nakaharap ko na yung Peznak na iyon. Patawad din, mahal na Kera. Kung bigo kaming dalhin at iharap sa iyo ang itinak ng sangre. Mahal na Kera, kung si Pirena ay na iyong nakaharap na, ibig sabihin ay nandirito na rin ang itinakda? Itinakda?
si Olgana? True. Diba? Paano kasi? Tinakot si Mama doon na patayin si Pudi. Of course, wala silang choice kundi pakawalan. Kung nandun lang sana ako, baka may nagawa kong paraan para pigilan sila. Tay, kunin niyo ho yung itak. Kailangan maghanda tayo. Siguradong manggugulo yung mga yun dito. Muna, hindi. Kalma ka lang. Ang ibig kong sabihin, nakawala sila pero bumalik na sila sa Encantadia. Meron pala anak eh. Patugong Encantadia na pala sila eh. Patay. Andun nga pala si Tera. Ako naman. Patagdag pa sila sa paproblemahin ng apo ko. Ano ang iyong ibig ipahiwatig, Olgana? Bakit ko makakaharap ang itinakda? Sapagkat kasama siya ni Perena nang lumisan sila mula sa mundo ng tao patungo sa Encantadia. Kung naririto na si Perena, ibig sabihin ay naririto na rin si Tera. Tera? Tera ang ngalan ng itinakda, mahal na Kera. Tunay ngang nagbalik na ang ating Evictus, Flamara. Adamus. Taglay mo na rin ang kapangyarihan ito, Dea. Tera. Evictus? Yun ang tawag sa kapangyarihang maglaho. Abisala, Nunong. Hello Imaw. po, Nunong Imaw. Maligayang pagbabalik mga mahal na sangre. Sinasabi ko na nga ba't kayo ay magtatagumpay sa inyong paglalakbay sa Devas. Naibalik ninyo ang kaayusan sa buong Encantadia. Patunay lamang na kayo ang mga tagapagligtas ng Encantadia. At hindi lamang iyon, Nunong Imaw. Dahil nabawi na rin namin ang Hathoria. At ngayon, Nunong Imaw, ang minamahal nating Adamya, ang susunod nating babawiin sa kamay ng mga kaaway. Ang brilyante ng tubig na akin ding pinangalagaan noon. Kahit hindi ko ito nakikita, ay nararamdaman ko itong buhay at dalisay. Nunong Imaw, nandito po ako sa likod ninyo. Brilyante ng lupa. Inuutusan kita. Pagalingin mo mula sa kanyang pagkabulag si Nunong Imaw. Tera, maaring hindi ako mapagaling ng iyong brilyante sapagkat ang aking pagkabulag ay bunga ng aking paggamit sa isang makapangyarihang sumpa. Hayaan niyo pa rin po na subukan ko. Kung meron kang nalalaman tungkol kay Perena at sa tagapagligtas, sabihin mo na ngayon. Hindi ko batid ang tinutukoy mong tagapagligtas, mahal na Kera. Si Perena at ang kanyang mga kasamahan ay namataan na nagnanako ng mga sasakyang panghimpapawid sa Hathoria. Saan sila patungo? Hindi ko rin batid. Olgana, ipagpaliban ang paghahanap kay Naya at pati sa anak mong si Dea. Maghanda kayo
Dahil kung narito sa Encantadia ang itinakdang tagapagligtas, atin siyang hahanapin saan man siyang lupalop naroon. At akin siyang papatayin. Pera. Nakakakita na akong muli. Avisala es Matera. Masaya po ako na natulungan ko po kayo, Nunong Imaw. Ang brilyante ng lupa. Ang brilyante ng tubig. Ang brilyante ng hangin. At ang brilyante ng apoy. Tunay ngang buo na ang apat na mga brilyante. Ngunit, bakit kulang kayo? Nasaan si Perena? Nagpaiwan na muna sa Hathoria ang Ada, Nunong Imaw. Nagpaiwan? Bakit? Ada. Estevi, Ada. May dinaramdam ka ba at hindi ka sasama sa amin sa Adamya? Wala akong dinaramdam, Flamara. At kung meron man ay hindi ako mahihiyang humingi ng tulong kay Tera. Kailangan ko lamang gampanan ang aking tungkulin bilang hara ng Hathoria na matagal na wala sa aking kalinga. Kailangan ko itong isaayos nang sa ganon ay maramdaman ng mga Hathor ang init ng tunay na kalayaan mula sa mga manlulupig. Huwag mo sanang isipin na kayo ay aking pababayaan. Ngunit batid niyong apat na ako ay hindi laging nasa inyong tabi. May hangganan ang lahat ng ito. Kung yan ang iyong pasya, Ada. Hayaan mong ipagkaloob ng brilyante ng apoy ang iyong gayak pandigma kung ito may iyong kakailanganin, Ada. Avisala, Esma. Aking buwan. Tama. Tama ang pasya ni Perena. Sapagkat dumaan na kayo sa maraming pagsasanay. Kayo ay hinahayaan na niyang tumayo sa inyong sariling mga paa bilang bagong salinlahi ng mga sangre. Hindi kayo mabibigo sa mahalagang tungkulin ninyo na ito. Magtiwala lamang kayo sa inyong mga sarili at manatiling buo. Kung gano'n ay, ano pang hinihintay nating lahat? Wah! Wala na. Kamatulog na tayo. Soldarius. Nunong Imaw, minarkahan na namin itong mapa. Nung nalaman namin ang kuta at galaw ng mga miniabe, meron bang mga nagbago?
Hindi na sa 4 na hangganan ng Adamya nagkukuta ang maraming Meneave. Sa aking pagkakabatid, ay dito na sila sa hardin at sa dalampasigan na papadalas. Ibig sabihin, alam natin kung paano sila susugurin. Nasa atin ang advantage. Ha? Advantage? Ang ibig ko po sabihin, Nunong Imaw, ay nasa atin ang mas malaki po ang tsansa. Mas malaki po ang pagkakataon po natin, Nunong Imaw, na matalo ang mga kalaban. Dahil hindi naman nila alam na nandito na tayo. Kung gayon, bukas na bukas ay kikilos tayong lahat. Pero sa ngayon, ang mungkahi ko ay magpahinga na muna tayong lahat. Doon tayo sa lihim na hardin. Darius, may rami ba sa aking mukha? Tila kanina ka pa sulyap ng sulyap. Wala, mahal na sa. Ang totoo niyan ay nais ko lang sanang ipaabot ang aking pagbati sa matagumpay ninyong pagbawi sa Hatoria. Abisal Eshma. Salamat sa iyong tulong, Darius. Magpahinga ka na. Olgana, hanggang dyan ka na lamang nagpapahinga ang Kera. Hindi ang mahal na Kera ipinunta ko dito, kundi ikaw, Zaur. Nasaan si Dea? Kung saang-saang silid at sulok ng pinuntahan ko dito sa palasyo, ngunit wala siya. Nasaan siya? Matitiyak kung may nalalaman ka. Nakatitiyak ka ba na walang makakakita sa atin dito? Oo, Dea. Sapagkat isa akong Adamyan at kabisado ko ang lugar. Isa kang Adamyan? Siyang tunay. Ang aking namayapang ama ay isang gunikar na isa namang tribo ng mga Adamyan. Hindi ko tungkulin sagutin ng iyong mga tanong. Ngunit dapat mong malaman na si Dea ay isang taksil sapagkat pinagtangka niya noon ang buhay ng Kera at ngayon ay umanib na siya sa mga kalabang engkantado. Sinungaling! Katulad ka rin ni Edno ng ubat na sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling sapagkat ako mismo ang humimot kay Dea na lasunin at paslangin noon si Kera Mitena. Brakar! Bitawan mo ako! Anong kaguluhan ito? Hinahanap niya ang taksil na si Dea, mahal na Kera. Hindi ba't ipinagpaliban ko na sa iyo ang paghahanap kay Dea? Patawad, mahal na Kera. Hindi ko lamang matikis ang aking anak na si Dea. At patawad sa aking pagtaas ng boses. Hindi ko lamang maatim ang kasinungalingan ni Zaur. Kung gayon, ay simulan mo ng tikisin ang iyong anak sapagkat siya ay nagtaksil sa akin. At sa panahong makita ko siyang muli, tiyak ang kaparusahang naghihintay. Mahal na Kera. Kamahalan, humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ng aking anak na si Dea. Nakikiusap ako na ipagpaubayan niyo na lang po sa akin at ako na lang ang magbibigay sa kanilang aral.
Pakiusap. Huwag mo siyang parurusahan. Pakiusap, mahal na Reyna. Ito ang iyong pakatandaan, Olgana. Si Dea ay nananatiling taksil sa aking batas. Samantalang ikaw ay tapat na alagad pa rin sa aking tingin. Mas matimbang ka sa akin. Ikaw, sino ang mas matimbang sa'yo? Ako? O ang taksil mong anak? Ikaw, mahal na Kera. Grabe. Alam niyo, hindi pa rin ako makapaniwala. Ang dami-dami na nating nagawa. Sa loob ng napakaikling panahon. Isipin niyo, nakuha na natin yung mga brilyante natin. Tapos, naibalik na natin yung balanse sa buong Encantadia. Tapos, nabawi pa natin yung Hatoria. Nakakabilib, di ba? Pakahusay. Nagawa natin lahat yun. Nang sama-sama tayong lahat. Alam ko na. Alam ko na. Ilabas na lang natin yung mga brilyante natin. Tapos sa kanila tayo manunumpa. Basta sama-sama tayo, kakayanin natin ang lahat. Kakayanin nating mabawi ang Encantadia. Kakayanin nating maibalik ang lahat ng mga nawala at nawalay sa ating mga mahal natin sa buhay. At kakayanin nating mapalaganap ang kapayapaan. Basta, sama-sama tayo. Tara, bakit tila napakalalim ng iyong iniisip? Kapag matapos na natin lahat ng to, kapag napalaya na natin lahat ng mga inalipin ng mga Mineave, sana makasama ko ulit si Samina. Si Samina? Sino si Samina? Yung naging kaibigan ko nung nawala ako saglit. Gusto ko makilala niyo rin siya.
Ito ay para sa mga mahal sa buhay na namayapa na. Naway patuloy nyo kaming gabayan at ingatan, lalong-lalo na mga bagong mandarigmang sangre. Naway magtagumpay sila sa kanilang gagawing pagpapalaya sa Adamya kung ito'y pahihintulutan ni Emre. Pagbubugay sa sangre at hara ng Atoria. Sino ka? Magpakilala! Verena, ako ay nagmula rin sa iyong taal na kapangyarihan at narito ako upang bigyan ka ng babala. Anong uri ng babala? Mangusap ka! Ang iyong landas ay tinatakan na ng apoy. Sa gitna ng digmaan, ikaw ay magsasakripisyo. Dugo mo ang ibubuhos upang pangalagaan ang mga bagong lahi, kaya't ang iyong ningas ay malapit na ring mapawi. Malapit nang mapawi? Ang nais mo bang ipahiwatig ay ako'y nakatakda na ring mamayapa. Bakit pa tayo bumalik dito, Ovlar? Dahil kailangan ko malaman mula kay Edno kung nasa naroroon ang aking anak. Kailangan ko siyang makitang muli bago sila magkaharap ni Kera Mitena. Ha? Paano? Hindi. Marahil ay napas lang na siya ng mababangis na pasneya. Dapat nakinig na ako sa kanya. Paano ko ngayon mahahanap ang aking anak? Edno! Edno! Kung ikaw ay naririto, magpakita ka! Edno! Bumalik na tayo, Ovlar, bago pa malaman ng Kera na wala tayo sa Lereo. Ang kabilang buhay ay naghihintay upang maganap ang mga bagay na nakatakda at mangyayari pa lamang. Hindi ako maaaring mamatay. Hindi ko pa natutunton ang aking mga kapatid. Hindi ko maaaring iwan ang aking anak at ang Encantadia. Kaya't bawiin mo ang iyong babala. Wala akong kapangyarihan upang baguhin ito. Ngunit ikaw, Verena, kilala mo ang iyong sarili. Isa kang apoy na nagniningas rin. Kaya't ang iyong kamatayan ang siya rin pagsisimula ng ningas ng katubusan ng Encantadia. At siya rin apoy na hahadlang sa paparating pang higit na kadiliman. Shut up! Hindi ako maaaring mamatay. Hindi ako papayag. Pwede. Mga lamang lupa, huwag din ang paglaanan ng oras buhay niyan, sapagkat muli namin gigibain. Sa lagay na to, hindi na tayo mahihirapang bawiin ang Adamya. Brakar! Kumanda kayo! Ipagbibigay alam mo sa hukbo sa dalampasigan ng maaari ninyong pagsalakay! Sheda! Samara! Hindi tayo papatol sa isang totoy. Hindi totoy ang aking ngalan! Kundi Omen! Batid na nilang narito tayo. Ano na ang sunod nating gagawin? Walang magbabago. Magtutungo pa rin tayo sa dalampasigan. Ngunit tayo ay mas magiging handa.
Bakit lubhang pinaghahandaan mo ang nalalapit na pagharap ninyo ng tagapagligtas, mahal na Kera? Hindi ba't hawak mo na ang Esperanto maging ang kabilan? Sapagkat hindi ako hunghang Veshdita. Tapos na ang delubyo. Kaya malakas ang aking kutob na bumalik na ang kapangyarihan ng mga brilyante at hawak na ito ng mga sangre. Maaaring hawak ng tagapagligtas ang isa o lahat ng mga brilyante. Kaya kailangan nating maging handa. Kaya Mitena, masamang balita, napasok na ng mga kaaway ang Adamya at nahandang lusubin ang ating hukbo. Magtutungo tayo ng Adamya. Tayo ay makikipaglaban at wala tayong ititira sa kanila. Lahat ay papaslangin. Inaasahan kong huhusayan ninyo sa laban na to. At kung sino man ang makakapatay sa kahit sino sa mga sangre, ay gagantimpalaan ko ng malaki. Pinaghandaan nga nila tayo. Ang dami nila. Ngunit kakayanin natin sila. Diyos ko, Batalang Emre. Tulungan niyo po kami. Esta Secto! Para sa Adamya! Para sa Encantadia! Suga! Nag-iinit pa lang ang mga dugo natin sa laban na ito. Nagsisimula pa lang tayo. Kakayanin natin silang lahat. Diyan tayo nagkakasundo, Tera.
Ano pa bang hinihintay natin? Panahon na. Mahabaging bathala. Akala namin ay nagwakas na ang digmaan. Ngunit heto't umaalingaw-ngaw pa rin ang ingay nito.
Sandarius! Sandarius! Tara! Tara! Tamara! Sandarius! Saglit. Tamara, mabuti pa dalhin mo na siya kay Nunong Imaw. Doon na siya magpahinga. Ako'y babalik rin agad dito. Samina! Naya, Miss, ayos ka lang? sino ka ba talaga? Nay. Ikaw si Tera. Ikaw ang sangreng nasa bugna. Ang itinakda. At ako ay iyong nilinlang. Ikaw ang reyna? Ikaw si Militena? Ata. Dea, itigil mo ng iyong kalibangan. Bakit ka umaanib sa mga kalabang sangre? Ikaw ay bumalik na sa ating hanay. Ada, masaya akong makita kang muli. Ngunit hindi ko yan magagawa. Sapagkat ako ay isa na ring sangre. Anong iyong sinasambit? Panandalian lamang ako nawala at naligaw ka na ng landas. Bumalik ka na ng Lireyo at sumama sa ating lahi. Ang lahi na patuloy na nagiging malupit sa mga engkantadong tunay na naninirahan dito. Pagmasdan mo, Ada. Pagmasdan mo ang ginagawa ng ating lahi. Sorkashde. Ngunit hindi ko nais umanib sa ganitong lahi. Zorkash Dekri. Sapagkat kailangan ko itong gawin. Huwag mo na, Ada!
Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sandali! Sandali lang, Shamina. Mitena. Magkaibigan tayo. Hindi tayo dapat nag-aaway. Mali ito. Ang mali ay pinagkatiwalaan kita. Sapagkat ako ay mahina noon. Ngunit ngayon, ako ay malakas na. At makapangyarihan na muli. Kaya hindi na mauulit yun. Hindi na ako maniniwala sa isang sinungaling at isang taksil tulad mo! Hindi ako taksil! Hindi ko sinabi sa'yo ang totoong pangalan ko dahil kinailangan kong mag-ingat. At ikaw, hindi mo rin naman sinabi sa akin ang totoo mong pangalan. Hindi mo sinabi sa akin na ikaw si Mitena. Sabina. Mitena. Pagkaibigan tayo. Naging magkaibigan. Ngayon ay magkalaban na! Brakar! Nonong Imaw, kayo na po ang bahala kay Soldarius. Kailangan ko nang bumalik. Dali, Sangre Flamara. Sasama ako. Ashtadi, Soldarius. Kailangan mong manatili rito at magpalakas. Nonong Imaw. Soldarius, iyong narinig ang bili ng mahal na sangre. Ikaw muna'y magpahinga. Hindi ko maaaring iwan ang mga sangre sa kanilang laban nunong ima. Poultry. Ikaw ba talaga ang itinakda? Tila wala kang maipakitang lakas. Bakit hindi mo ako labanan? Dahil kaibigan ang turing ko sa'yo. At kahit kailan hindi magbabago yon. Sabi na itigil na natin to. Tama na, hindi tayo dapat naglalaban. Kaibigan. Kung ano man ang iniisip mong laro, ay hindi mo na mabibilog ang aking utak. Mitena! Tama na! Tama na, Mitena! Kaibigan kita! Tama na! Sumuko ka na. Sapagkat hindi mo na makukuha mula sa amin si Dea. Ikaw ay huwag makialam sa aming mag-ina. Kahit ano pang iyong sabihin ay hindi na ako muling aanib pa sa inyo, Ada. Sadyang ako'y iyong sinusubok.
Mapastangan at maangas na sangre! Dea! Adamus! Tapusin na natin to. Pusain ang nararapat na pusain! Mainam! Ngunit kahit ako pa ay pagtulungan ninyong apat, ay hindi ninyo madadaig ang aking kapangyarihan! Ika'y sumuko namin tayo na kung hindi mo nais na mapaslang! Wala ka pa rin ipinagbago. Matalas pa rin ang iyong dila. Hindi pa rin ako tapos sa inyong apat. Hindi pa ako tapos sa iyo, Terra! Sangre Drazesca, Sabir Esperanto. Sangre Drazesca, Sabir Esperanto. Sangre Drazesca, Sabir Esperanto. Terra! Ano nangyayari? Tila kinukuha ni Mitina ang ating mga brilyante. Neha, bakit hindi ko mabawi ang aking mga brilyante? Aming mga brilyante na ngayon mas malalakas at mananatiling tunay na tapat sa kanilang mga tagapangalaga. Neha! Kinatapusan mo namin tayo! Kaya tumanda ka sa iyong pagkamatay! Bahala, Kera! Kaplari, Makara! Sumuko ka na, Mitena. Itigil na natin to. Puksain ang nararapat na puksain! Kumapit kayo sa akin. Ellie! Tanda, Krishna! Makera, anong nangyari? Kayo ba'y natalo sa labanan? Hindi kami talunan! Wala pang nakakatalo sa akin! Sadyang hindi lamang ito ang takdang panahon upang magtuos kami ng mga sangre. Lalo na ang taksil na si Terra! Alena. Danaya. Kung nasaan man kayo ngayon, ay sana'y matuntun kayo ng aking apoy. Kailangan nyo nang makabalik ng Encantadia. Kailangan nyong alalayan ang ating mga tagapagmana. Kung sakali mang may masamang maganap sa akin.
Tila may babalakang ibig ipahiwatig sa akin. Mahal na Emre. Kung ano man po ang ibig ipahiwatig sa akin ng aking kapatid, huwag niyo pong pahintulutan na may maganap na masama sa kanya at sa lahat ng mga nasa Encantadia. Abisala Eshma, Sangretera. Walang anuman. Wala na mga kalaban. Natalo na sila. Nagtagumpay tayo. Ibo-libe! Ibo-libe! Ibol! Hindi ito ang tamang panahon para magdiwang. Sapagkat nakatitiyak ako na simula pa lamang ito ng laban. At sila'y muling maniningil. Lalo na't ngayong batid na ni Mitena ang tunay na katauhan ni Tera. Ang itinakdang papas lang sa kanya. Tama si Adamus. Tiyak ako magbabalik sila rito. Ikaw na lang yung nagumamit nito. Kawawa ka naman, baka nilalamig pagkalalo. Tamina, maraming salamat Kasi kahit na sinasabi mo sa akin na hindi ka nagtitiwala, ginawa mo pa rin na iligtas ako. Napakabuti ng puso mo. Isa kang lapastangang taksil, Tera. Sa lahat ng aking nasasakupan, sa buong Encantadia, makinig kayong lahat. Muli kong nakatunggali ang mga lapastangang sangre na nagnakaw ng aking mga brilyante. Kaya't kung sino man ang aanib sa mga sangre, ay aking palurusahan. At kayo namang mga sangre, naging mapalad lamang kayo. Ngunit sa susunod nating pagkikita, ay titiyakin ko na kayo ay aking mapapaslang. Lalong-lalo ka na, Tera. Ang taksil na itinakda. Kaya't maghanda ka na, Tera. Sapagkat hindi magtatagal, tayo ay muling maghaharap. At titiyakin ko na iyon na ang huli nating pagkikita. Nagkaharap na sila ni Mitena at ang mga bagong sangre. At batid na rin ang warka kung sino ang tinakda. Ipagpatuloy ang paghahanap sa aking mga apwe. Halughugin ang buong Encantadia kahit pa makarating ka ng Minyave. Makita lamang sila.
Totokoro, iyong bantayan ng kaharian sapagkat ako'y tutungo ng Adamya. Alam mo, kahit na hindi mo sabihin sa akin, naramdaman ko, Dea, na hindi ka masaya na nanalo tayo. Gayon din ako sa'yo, Tera. Batid ko ang iyong pag-aalinlangan. Batid kong kapwa tayo naguguluhan sa nangyari. Di pa rin kasi ako makapaniwala. Di ako makapaniwala na si Mitena at si Samina ay iisa. Di ko maintindihan kung bakit parang andali sa kanya nakalimutan na naging magkaibigan kami. Habang ako, ayoko siyang saktan. Ako man ay naguguluhan, Tera. Ako ay nagagalak na nakabalik na pala ang aking Ada. Ngunit kami ngayon ay nasa magkaibang panig. Dati na naman kami nagkakaroon ng mga magkatunggaling paniniwala. Ngunit ngayon lamang maglalaban sa pakikidigma. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na kalaban ng aking anak. At isa siyang sangre. Paano siya nakakuha ng brilyante? Sadyang marami nang nangyari mula nung matagal na tayong nawala dito sa Encantadia. Sa tunay. Ngunit meron akong mas malaking suliranin. Ano iyon, Uvlar Olgana? Natitiyak ko na nang dahil sa nangyari, lalong tuturing na kalaban ng mahalakirang aking anak. Tita, kailangan kong mabawi ang aking anak. Kailangan niyang muling umanib sa atin sa lalong madaling panahon. Pero Dea, paano ka? Paano kung bumalik na yung Ada mo? Paano kapag pinilit ka na niya ulit na sumama sa kanya? Sasama ka? Tera, batid mong nasa inyong mga sangre ang aking katapatan. Sadyang mahirap lamang para sa akin ang mga nangyayari. Sana'y hindi na lamang si Ada ang aking kalaban. Sana hindi na lang si Mitena ang kailangan kong kalabanin. Tama ba ang aking narinig? Kanina ko pa napapansin ang inyong mga kilos. Ang inyong pag-aalinlangan. Kaya't mas lalong lumalakas ang aking pagdududa. Sabihin niyo nga sa akin, kayong dalawa ba talaga ay lumalaban para sa Encantadia? Dahil hindi ko nararamdaman.
Samara, anong sinasabi mo? Hindi ba sapat na nagsama-sama tayo para talunin ng mga kalaban? Hindi ba sapat na nagtulungan... Hindi sapat! Nini nga kayang sakta ni Day ang kanyang ada. At ikaw naman, Tera. Nararamdaman kong kaibigan pa rin ang tingin mo kay Mitena. Samara, dahil totoong naging magkaibigan kami. At si Dea, malamang hindi niya kaya saktan si Olgana. Dahil nanay niya yun, ada niya yun. Ikaw kaya tanungin ko. Ikaw ba kaya mo saktan si Ashti Pirena? Ako ba'y iyong inaalipusta, Tera? Nararapat lamang na labanan ni Dea ang kanyang ada sapagkat isa siyang masamang nilalang. Isa siyang lapastangan! Hamakin mo ng lahat, Flamara. Huwag lang ang aking ada. Kung tunggal yan ang iyong nais, tunggal yan ang ibibigay ko sa'yo. Flamara, itago mo ang iyong brilyante. Hindi tayo maglalaban-laban dito. Sige, Dea! Lumaban ka! Dahil ako hindi na makapagpipigil pa! Flamara, tama na! Ano, Dea? Isa ka bang mahinang nilalang? Lumaban ka, Dea! Flamara! Dea, sandali. Hindi tayo mag-aaway-aaway dito. Sandali lang! Flamara, Dea, tama na! Kilos! Dea. Dea, huwag. Huwag kang papatay. Simulan mo na, Dea! Samara! Tumigil ka na! Gusto na! Tama na! Mahal na Kera. Nagbabalak po kaming magtipon at bumalik ng Adamya upang... Prestak! Hindi mo ba nakita ang nangyari, Veshdita? Hindi nabawi ng aking Esperanto ang mga brilyante. Sila pa mismo ang nagwika. Mas lumalakas na ang mga sangre. Kung kaya't mas protektado na nila ang itinakda. Ano ang laban mo sa mga brilyante? Sabihin mo nga sa akin. Kailangan natin ng mas maayos na pagbabala upang tuluyan na natin silang mapaslang. Mahal na Kera. Bawalang galang na mahal na Kera, ngunit aking nakita ang iyong kaibigan. Anak ka. Mahal na Kera. Sorkash check sa aking matagal na pagkawala. Ngunit ako'y kinulong ni Zaur. Huwag kang mangamba, anak ka. Isa na lamang masunuring halimaw si Zaur ngayon. Ang mahalaga ay ikaw ay nagbalik sa panahong kailangan ko ng maraming kakampi laban sa mga sangre. Sinabi gusto na! Samara, Dea, tama na! Ada! Ashti! Ashti! Ada! Anong nangyayari sa inyo? Bakit tila kayo ay nakikipagtunggali sa isa't isa? Ashti, si Samara mo kasi. Nahabang ako ni Dea, hindi ko alam kung siya talaga ito. Ako yung naawan ni Amang. Sabay-sabay. Ashti! Shenda!
Ngayon, tayo'y mag-usap ng maayos at masinsinan. Mga Varga. Ako'y matagal na binihag ng mga sangre, mahal na Kera. Kaya't matagal ko na ring nais iulat sa'yo na narito na ang itinakda. Batid ko, anak ka. Kaya ba tila ikay nangangamba, mahal na Kera? Sapagkat nalalapit na ang panahong nasa tagna. Nyeha, kailanman ay hindi ako natakot o matatakot kay Tera. Hindi niya ako matatalo. At hindi niya ako mapapaslang. Saur, ipagkalat mo sa buong Encantadia na nais kong mapasa akin ang ulo ni Tera. At kung sino man ang makapaghahatid sa akin nito, ay hahandugan ko ng malaking pabuya. Ako ay labis niyong binibigo. Nang dahil lamang sa pag-aalilangan ni Tera at Dea, ay nagawa niyong makipagtunggali sa isa't isa. Ngunit Ada, hindi maganda na sa isang pangkat ay mayroong hindi tiyak sa kanilang paninindigan. Sigurado ako sa pinaglalaban ko, Flamara. Sigurado kami sa pinaglalaban natin. Ashti, nabigla lang naman talaga ako na ang nakilala ko palang si Samina. Ay, si Mitena pala. Ito ay isa sa mga kailangan niyong matutunan. Pagkat may mga pagkakataong kailangan niyong kalabanin ang mga itinuturing niyong kakampi o kaibigan. At sa kasamaang palad, maging ang inyong kadugo. Kagaya na nangyari sa inyo noon ng iyong ina na si Medea at ng iyong kapatid na si Amihan. Kung ganun po, Nunong Imaw, ano po ba ang dapat namin gawin? Paano po namin itutuloy ang laban kung nag-aalangan po kami na saktan yung mga naging malapit sa amin? Ang kaligtasan at kapakanan ng Encantadia ang inyong laging uunahin at iisipin. Kaya't alagaan niyo ang inyong damdamin at huwag niyong hahayaan na kayo ay maisahan. Ito ang lagi niyong tatandaan, na ang puso ay maaaring gamitin ng kalaban, ngunit hindi ang talas ng isip. Tera, aking hadiah. Nauunawaan kong kaibigan ng turing mo kay Mitena. Ngunit siya ay kalaban ng ating lahi. Kalaban ng buong Encantadia. Katulad ng isinambit ni Nunong Imaw, ang Encantadia ang iyong unahin. At huwag ang iyong sarili. Batid kong hindi ito madali. Naunahin ang kapakanan ng ating nasasakupan bago ang ating mga sarili. Ngunit ito ay tungkulin nating lahat. Tera. Tera, ikaw ay mangako na iyong tutuparin ang iyong tagda. Ikaw ang tatalo kay Mitena. Alang-alang sa kaligtasan ng buong Encantadia. Opo, Ashti. Ako. Ang tatalo kay Mitena.
Mitena. Ang aking kakambal. Paano kung magawa kong pakiusapan si Mitena? Paano kung kaya ko siyang kausapin para sabihin sa kanya na pwede nang itigil yung patayan at digmaan dito sa Encantadia? May liham na pinadala ang lambana mula kay Sangre Terra. Hindi ko lubos maisip kung bakit nang hihingi si Terra ng pulong pangkapayapaan. Naipakita na sa akin ni Terra na siya ay may kabutihan sa kanyang puso. Mamuhay tayo ng walang tigmaan. Mamuhay tayo ng walang dugong dadanak. Alang-alang sa ikabubuti ng lahat. Sana maintindihan mo, Reyna Mitena. Ako ay pumapayag sa inyong nais.